Mga mahal na kapatid, papasalamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat minsan pa niyang ibinigay sa atin ang pagkakataong ito upang siya'y sambahin at tumanggap ng kanyang mga salita. Sa pagkakataong ito ay nais naming talakayin ang mga bagay na nakapagpapahina ng loob ng iba. Alam natin na hindi naman talagang natitigil ang mga suliranin na bumabagabag sa bayan ng Diyos sa mga huling araw, kundi nadaragdagan pa. At bukod pa riyan, ay may mga pansarili tayong mga problema sa buhay. Yang mga iyan, pagka nagsama-sama, ay nagdudulot ng panghihina ng loob sa iba, ng kawalan ng pag-asa. Naapektuhang mabuti yung iba, kaya nga may mga pagkakataon na may mga tumatawag sa amin. Kuminsan nagugulat kami kahit yung mga kapatid na hindi naman nakakadalo sa katulad ng EGM na ating paraan ng pagsamba sa Panginoong Diyos at humihingi ng payo sapagkat ang tanong nila, kailan po ba matatapos ang mga problemang yan? Hindi dapat na panghinaan ng loob ang sinuman sa atin. Dapat nating maalaala na meron tayong Diyos at may mga dahilan kung bakit pinanghihinaan ng kalooban ng iba at yun ba ay dapat na mangyari sa atin. Alamin na natin mula sa nakasulat sa Biblia. Ano po ba ang dahilan at ang iba ay pinanghihinaan ng loob at halos panawan ng pag-asa? Babasahin ko ang nasa mga awit 94:3 hanggang 6. Ganito ang nakasulat. Panginoon, hanggang kailan ang masama? Hanggang kailan magtatagumpay ang masama? Sila'y dumadaldal, sila'y nagsasalita na may kapalaluan. Lahat na manggagawa ng kasamaan ay nangagmamalaki. Kanilang pinagwawaray-waray ang iyong bayan o Panginoon at dinadalamhati ang iyong mana. Kanilang pinapatay ang bao at ang taga-ibang lupa at pinapatay ang ulila. Ito ang isa sa dahilan. Ito naging katanungan na ng mga unang lingkod ng Diyos. Ang tanong nila, hanggang kailan ang masama? Hanggang kailan magtatagumpay ang masama? Kasi kung tinitingnan natin, para bang nagtatagumpay ang masama dahil namamalagi yung kasamaan. At hindi lamang yun. Yung gumagawa ng masama, patuloy sila sa pagdaldal, pagsasalita ng may kapalaluan, ipinagyayabang pa o ipinagmamalaki ang kanilang mga ginagawa. Ano ang ibinubunga nun sa bayan ng Diyos? Ang sabi sa ating binasa, kanilang pinagwawaray-waray ang iyong bayan. Ibig sabihin, binawasak, binabahagi ang bayan ng Panginoong Diyos. Dinadalamhati ang bayan ng Diyos. May mga pagkakataon pa na mayroong ginagamit na karahasan laban doon sa mga bao o mga byuda at maging doon sa mga ulila. Kaya yung iba, pinanghihinaan nga ng loob, nawawalan ng pag-asa. Pero ito lang bang mga bagay na ito ang nagiging dahilan? Kaya nga merong pinanghihinaan ng loob at nawawalan ng pag-asa. Dito naman sa 40:11 hanggang 13 ng awit pa rin, ganito ang ating mababasa. Huwag mong pigilin sa akin ang iyong mga malumanay na kaawaan, o Panginoon. Panatilihin mong lagi sa akin ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan, sapagkat kinulong ako ng walang bilang na kasamaan. Ang mga kasamaan ay umabot sa akin na anupat hindi ako makatingin. Sila'y higit kaysa mga buhok ng aking ulo at ang aking puso ay nagpalata
sa akin. Kalugdan mo nawa, O Panginoon, iligtas ako. Ikaw ay magmadaling tulungan mo ako, O Panginoon. Ito pa ang isang dahilan kaya may mga lingkod ng Diyos na pinanghihinaan ng loob at nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ng lingkod ng Panginoong Diyos, kasi anya, kinulong ako ng walang bilang na kasamaan. Napuno ako, ibig sabihin, ng maraming kasamaan. Yung kasamaan ko niya ay umabot sa akin at ano pa at anya ako'y hindi na makatingin sa iyo. Ang aking kasalanan ay higit pa kaysa sa bilang ng mga buhok sa aking ulo. Ibig sabihin, may mga tao, may mga lingkod ng Diyos na may pagkakataong pinagtatagumpayan at hindi lang pinagtatagumpayan, napupuno pa ng kasalanan. Kaya hindi marapat na ang nakikita lang natin yung ating kapwa o yung mga gumagawa ng masama. Dapat suriin din natin ang ating sarili. Baka naman tayo ang nakukulong sa kasamaan at kamalian. Kaya nga, lagi kami nagpapaalaala sa inyo na pag-aralan natin ang ating buhay. Magsusuri rin tayo. Baka naman tayo na ang nagkakamali at nagkakasala. Ngayon, paano natin maiiwasan? Yung tayo ay mawala ng pag-asa, manghina ang loob, at tumigil na sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ito ang tagubilin ni Jesus. Sa Lucas 18:1, ganito ang sabi niya. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Tandaan natin ang ating Panginoong Jesucristo ang nagturo nito para hindi tayo manglupaypay. Hindi lamang may karapatan siyang magturo, kundi naranasan niya ang mga bagay na maaaring makapanglupaypay sa isang tao. Alam natin ang kanyang mga dinanas. Ang totoo, wala sa atin siguro na maikukumpara yung hirap at mga dahilan para manglupaypay ang tao na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Anong tagubilin ni Kristo sa kanyang mga tunay na lingkod? Ang sabi niya, magsipanalangin kayong lagi. Doon nga sa nakasulat dito, dapat magsipanalangin lagi. Necessity yun. Hindi mo dapat iwasan yun. Kaya dapat nananalangin lagi. Kaya tama yung nagpapanata. Tama yung hindi tumitigil sa pananalangin. Tama yung ginagawa ng mga magulang na hanggang ngayon inaakay ang kanilang pamilya at sama-sama silang nananalangin. Tama yung saan man sila nakakarating. Patuloy ang kanilang pagtawag at pananalangin sa Panginoong Diyos. Bakit? Ang sabi ni Kristo, para hindi kayo manglupaypay. Kaya mga kapatid, dapat sa atin maging mapanalanginin. Yan ang nararapat. Bakit niya ako hindi manlulupaypay? Ang pakiramdam ko dahil sa patuloy na mga problema sa bayan ng Diyos na hindi naman nababawasan, may pagkakataon pa ngang naradagdagan, may nakikita tayo na mga nangyayari, nakapagpapahina talaga ng ating loob. Kaya yun ang katwiran ng iba. Totoo kaya na nalimot na ng Panginoong Diyos? Yun ang konklusyon ng iba. Siguro niya tama yung sinasabi ng mga iba na ang bayan ng Diyos ngayon hindi na talaga bayan ng Diyos. Nilimot na rin ito ng Panginoong Diyos. Pakinggan niyo ang nakasulat dito sa Isaiah 49:14 hanggang 15. Ito po. Ngunit sinabi ng Sion, pinabayaan ako ng Diyos at nilimot ako ng Panginoon. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot. Ngunit hindi kita kalilimutan. Alam niyo mga kapatid, merong mga pagkakataon talaga na kahit ang bayan ng Diyos, nasa isipan nila, pinabayaan na sila ng Panginoon.
Sabi nga rito, sinabi ng Sion, ng bayan ng Diyos, pinabayaan ako ng Diyos. Nilimot na ako ng Panginoon. Baka ganyan ka, kapatid. Baka yan din ang damdamin at nasa isipan mo. May sagot ang Diyos. Anong sagot ng Diyos? Malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak na pasusuhin? Hindi ba siya mahahabag sa kanyang anak na nagmula sa kanyang bahay bata? Yun ang tanong eh. Alam ko po, maraming ina na dumadalo ngayon sa pagkakataong ito. Magagawa niyo ba yun? Pero hindi naman maikakaila na merong ilang nakagagawa nun. Nakalilimot. Iniiwan yung kanilang anak. Pinamimigay yung kanilang anak. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, oo, maaaring ito'y makalimot. Pero ako, sabi ng Diyos, ako, hindi ko kayo kalilimutan. Pansinin niyo yun. Hindi ko kayo kalilimutan. Kaya tandaan nating mabuti. Kailanman hindi tayo kalilimutan ng Diyos. Hindi ko kayo pababayaan. Yun ang katumbas nun. Ang totoo lang, meron talagang pangako ang Diyos tungkol sa kanyang iglesia o sa bayan niya sa mga huling araw. Malimit naming binabanggit yung Zacarias 13:9 na ang sabi ng Diyos, dadaan kayo sa matinding pagsubok, sa apoy ng pagsubok, pero pagka kayo tumawag, sasagutin ko kayo. Ginabanggit din natin yung nasa Isaias 62:12 na ang sabi ng Diyos, ito'y bayang hindi pinabayaan. Bakit natin kalilimutan yung pangako na yun ng Diyos? Yan ay pinahayag na ng Diyos mula pa ng una. Alam nating pagka ang Diyos ay nangako ay totoo. Hindi siya magtatalusira doon sa kanyang pangako, kundi kanyang gagawin yung kanyang pangako. Hindi tayo pababayaan. Pero bakit kaya merong mga lingkod ng Diyos na ang pakiramdam nila pinababayaan at maaari nga na pinababayaan na ng Diyos samantalang totoo naman yung payo ng Panginoon? Sino ang makararanas? Sino ang makararanas ng katuparan ng pangakong ito ng Panginoong Diyos na hindi ko kayo lilimutin, hindi ko kayo pababayaan? Dito po sa mga awit 85, ang talata ay 8, ganito ang pahayag. Aking naririnig mga pahayag na mula sa Panginoon. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung, binigyan ko na emphasis yung salitang kung kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ito ang kondisyon ng Diyos para maranasan natin yung pangako niya. Ang sabi ng Panginoong Diyos, sinasabi ko sa aking mga lingkod na sila magiging payapa. Wala po yung kapayapaan. Sino yung magkakaroon ng kapayapaan? Ang sabi ng Diyos, kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Sa makatwid, pag ginamit kasi yung salitang kung, merong kondisyon. Yung kondisyon, kailangan magawa natin yun. Anong dapat gawin? Magsisi muna sa kasalanan. Yun ang kailangan. Kung nagkasala, hindi itinatago yung kasalanan. Hindi kinakaila yung kasalanan. Hindi yung kinaka-cover up yung kasalanan. Alam niyang nagkasala siya, pero kung minsan ang sisisihin pa yung iba. Ganyan na nangyayari sa iba. Kaya hindi maituwid ang kanilang buhay. Kaya pati ang bayan ng Diyos nasisira sapagkat may pagkakataon, yung pang mga kabilang sa bayan ng Diyos ang kanilang sinisisi. Sabi ng Diyos, kung magsisisi ka lang. Sino ba ang tunay na nagsisisi at hindi na niya babalik doon sa gawang masama? Sa makatwid, huwag kang balik ng balik sa gawang masama. Alam niyo yung bumabalik sa gawang masama, saan tinulad? Natatandaan niyo yung pahayag ng Biblia? Sa asoan niya na nagbabalik sa kanyang suka. Sa baboy na nagbabalik sa paglulubalub sa putik.
iniwan na natin yan eh. Nung tayo mabautismuhan, nung tayo ay tawagin sa katawan ni Kristo, iniwan na natin yan. Ba't ka babalik pa ron? Balik ng balik. At pagka hindi lang bumalik, nagtatampisaw na. Yun nga ang sinasabi ng Biblia, naglulubalob. Kaya tama yung sabi ng Biblia na parang baboy na naglulubalob sa putik. Pagka nakapunta ron sa putik, halos ayaw nang umalis doon. Pero hindi ganyan ang inaasahan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magbagong buhay. Kaya sana yung mga nakagagawa ng masama, saan man sila naroroon, sabihin man nilang sila'y kabilang pasabayan ng Diyos, o kaya naman ay itinakwil nila, dapat wag nang babalik sa kasamaan. Bukod diyan, anong inaasahan ng Diyos sa mga lingkod niya para yung kanyang tulong, yung pangako niya na hindi tayo lilimutin, hindi tayo pababayaan, matupad sa ating buhay. Ganito naman ang nakasulat sa 2 Kronika 19, ang talata ay 9. Sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot sa Panginoon, ng buong puso at ng buong katapatan. Pansinin niyo yun. Ito pala inaasahan ng Diyos sa atin. Gampanan ninyo niya ang inyong tungkulin na may takot sa Panginoon, buong puso at buong katapatan. Siguro, yung iba magsasabi, anong gampanan tungkulin? Wala na ako sa tungkulin. Dati, Pangulong Diakono ako. Oo, dati, Pangulong Diakono ako. Dami ko pananagutan. Pero, ngayon, hindi na. Dati, patong-patong yung aking tungkulin. Na ako ay dating Pangulo ng Buklod. Pangulo pa ako ng Kadiwa. Ewan ko paano nangyari yun. Baka sabihin ng iba, ako dating nasa pananalapi. Dating nasa kalihiman. Dati ko diakono, diakonesa. Dati kong mga awit. Pero, inalis na nila ako dun sa tungkulin yun. Kaya ano pang tungkulin na aking gagampanan? Hindi lang yun. Maraming iba't ibang tungkulin. Kaloob ang Panginoong Diyos na ibinigay sa atin. May mga iba pang mga utos ng Diyos. Hindi ba tungkulin natin na magmahalan? Hindi ba tungkulin natin na mahalin kahit pa nga yung kaaway? Na hindi magawa ng iba? Pero nagsasabing sila'y bayan ng Diyos. Hindi ba tungkulin ng isang magulang na mahalin, alagaan, at palakihin sa tuntunin at aral ng Panginoon ang kanyang mga anak? Hindi ba tungkulin ng anak na patuloy na mahalin din at igalang ang kanyang mga magulang? Marami tayong tungkulin, mga kapatid. Marami tayong pananagutan. Pagka iisipin natin yun ba nawala sa atin? Hindi. Tungkulin natin niya na ihayag yung kasamaan. Yun ang nakalagay sa Biblia. Expose the works of darkness. Kailangan ihayag natin yun. Pero paanong pagtupad ng ating tungkulin? Halimbawa, expose the works of darkness. Sabi nga ng Biblia, yung may takot ka sa Panginoon. Yung buong puso at buong katapatan. Kaya pagka ginagampanan ng tungkulin, kailangan buong puso at may takot sa Panginoon. Yung may takot sa Panginoon, sabi sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon, paghiwalay sa kasamaan. Kaya kung utos man ng Diyos, at talagang utos naman, na ihayag yung mga masasamang gawa, yung gawa ng kadiliman, gawin mo yun sa paraan na hindi ka naghahayag ng mali. Hindi katulad nung, naalala ko tuloy, merong isang tao ngayon, isang lalaki, na maingay ngayon sa social media. At alam ko po na marami sa inyo ang narating na ng kanyang mga sinasabi. Na kung titingnan natin at pakikinggan nating mabuti, lalo na tayong nakaranas ng mga sinasabi niya, maraming katotohanan doon sa kanyang sinasabi. Marami talaga.
na katotohanan doon. Pero, meron ding mga maling impormasyon. At marami rin siyang mali na sinasabi. Kailan niya nagagawa yung mali? Pagka ang kanyang tinatarget na mismo ay yung doktrina ng iglesia o kaya yung ating pananampalataya tungkol kay kapatid na Felix Manalo bilang sugo o bilang anghel. Sabi nga niya, paano naging anghel yan? Si Manalo. Kasi ang nasa isipan niyang anghel, yun lamang na sa langit o yung espiritu ang kalagayan. Kulang sa kaalaman siya pagdating sa kahulugan ng anghel. Alam natin ang kahulugan ng anghel at tanggap ito maging ng iba't ibang mga relihiyon at nag-aral ng Biblia, ang anghel, ang kahulugan ay sugo. Merong sugo na tao. Ngayon, sinasabi pa niya, hindi raw maaaring maging sugo si kapatid na Manalo sapagkat walang nagbautismo sa kanya. Natotoo naman na hindi nabautismohan si kapatid na Manalo sa iglesia. Kayaan niya, paano naging anghel yan? Hindi nabautismohan. Ang tanong nga, si Juan Bautista, nasugo ng Diyos, may nagbautismo ba? Ang totoo, noong nagpunta si Kristo kay Juan Bautista para magpabautismo, ang sabi agad ni Juan sa kanya, Panginoon, hindi ikaw ang dapat magpunta sa akin. Ako ang dapat magpunta sa iyo. Siya ang dapat na bautismuhan ni Kristo. Pero ang sagot ni Kristo, ang dapat gawin natin yung katwiran. At binautismuhan niya si Kristo. Ano pa sinasabi niya? Si kapatid na Manalo raw kasi, paano maging sugo dumaan pa sa iba't ibang relihiyon. Nako, napakahina namang katwiran. Sino ba ang hindi nanggaling sa ibang relihiyon? Kahit halimbawa si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay isang Pariseo. Kabilang siya sa pananampalataya ng mga Hudyo. At hindi lang yun. Naging pangunahin pang mang-uusig sa iglesia. Ipinapapatay yung mga Kristiyano nung araw. Dahil ba ron? Hindi siya at wala siyang karapatan na maging sugo. Mga kapatid, hindi naman ito ang bahagi ng ating leksyon. Ang totoo, napakaganda sanang talakayin ito. Kaya ko lang nabanggit ito, bagamat merong mga tao na nagsasabi sila na totoo sa maraming bagay, pero dahil naman dun sa yung ibang bagay ay sinasalita nila na hindi naman nila naintindihan, nakapapabilang tuloy dun sa mga dumadaldal na hindi nauunawaan, yun nga. Kaya ako lang binanggit ito dahil sa mahalaman ninyo. Baka merong iba na apektuhan. Balik tayo dun sa pagtupad ng tungkulin. Ang sabi ng Biblia, tuparin ninyo ang inyong tungkulin na may takot sa Panginoong Diyos, buong puso, at buong katapatan. Ano ba ang isang tungkulin natin? Anong pangunahing tungkulin nating lahat na dapat nating gawin ng buong puso, may katapatan? Ito po, sa mga awit sa 30, ang talata ay 12. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Panginoon, aking Diyos, pasasalamat ko ay walang patid. Ito ang pangunahin nating tungkulin. Papurihan at pasalamatan ang Panginoong Diyos. Anong katumbas nito? Saan natin ginagawa ito? Sa ating ginagawang pagsamba. Nagpupuri tayo sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Kaya dapat tuloy-tuloy yun. Buong katapatan natin ginagawa yun. Hindi na kailangang paalalahanan pa tayo, mga kapatid. Hindi na dapat yun. Ang kailangan sa atin, ginagampanan na natin yung tungkulin yun. At salamat sa Diyos. Tinitingnan ko yung mga dumalo. Awa ng Diyos, patuloy ang inyong katapatan sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Ginagawa nating pagtitipon, bagamat sa paningin ng iba ay napakahamak. Kaya patuloy nating gawin ito. Hindi na kailangan paulit-ulit na paalaala.
Dahil sa pagka hindi natin ginampanan yung ating tungkulin, yung pananagutan sa Diyos, nang may katapatan at buong puso, sa halip na matupad yung pangako ng Diyos, hindi tayo pababayaan, hindi tayo kalilimutan, magagalit ang Panginoon sa atin. Paano na kung ang Diyos nga ay nagalit dun sa iba? Dahil sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang maraming pagkukulang, at hindi pagbabago ng buhay. Wala na bang pag-asa na sila ay sagutin pa ng Diyos sa kanilang mga panalangin? Pakinggan nyo to sa Isaias 57:16 hanggang 22. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin. At ang galit ko sa kanila ay hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman. Kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan, at ang nagluluksay aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat, maging sa nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon, walang pahinga sa buong panahon, mga burak at putik, buhat sa ilalim ang iniaahon, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng Diyos. Ang Diyos po ba ay nagbibigay ng pagkakataon, halimbawa para sagutin yung mga dalangin, tulungan yung mga dumudulog sa kanyang mga lingkod niya na nahulog sa mga kasalanan? Ang sabi ng Diyos, sila hindi ko patuloy na uusigin. Yung galit ko sa kanila, hindi mananatili habang panahon. Bakit sinabi ng Diyos na yung galit ko sa kanila? Kasi yung sabi niya mismo, ako nagalit sa kanila. Ba't nagalit ang Diyos? Anong dahilan? Ang sabi niya, dahil sa kanilang kasalanan at mga kasakiman. Minsan kasi may mga lingkod ng Diyos nahuhulog sa kasalanan at kasakiman. Pati kung minsan yung pag-aari ng Diyos kinukuha pa . Hindi na baling makapang-api. Hindi na baling maghirap ang mga lingkod ng Diyos, yung ibang tao, basta't may makuha sila, sakim. Kaya ang Diyos nagagalit. Nagagalit ang Panginoong Diyos. Kaya may pagkakataong itinatakwil niya ang kanyang bayan. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko sila patuloy na uusigin. Hindi mananatili yung aking galit habang panahon. Kaya lang, anong problema ron sa iba? Ang sabi niya, naging matigas ang kanilang ulo. Nagpatuloy sila sa pagsuway sa akin. Kaya, bagamat binibigyan niya ng kapayapaan, may pagkakataon naman na mamalagi yung galit ng Panginoong Diyos sa mga makasalanan. Katunayan niya ang nung mangyayari sa mga masasama at mga makasalanan. Kaya habang buhay na lang ba, sa palagay nila payapa sila? Na yun naman ang iniisip na nung iba? Kaya nawawalan na ng tiwala, nawawalan na ng pag-asa. Iniisip nila na ang Diyos hindi nakikilos? Ba hindi ganon? Ang sabi ng Diyos, yung masasama tulad ng dagat na laging maalon. Walang pahingaan niya. Yung dagat, yung tubig, at ang ibinabato sa dalampasigan ay mga burak at mga putik na. Ganon ang nangyayari. Walaan niyang kapayapaan ang mga makasalanan. Kala ba ninyo payapa yung mga makasalanan? Yung gumagawa ng masama? Lalo na't yung sumisira sa bayan ng Diyos? Akala niyo ba payapa sila? Maaaring sa tingin natin, parang payapa. Nagyayabang pa. Sabi nga kanina, dumadaldal pa. Pero walang kapayapaan yan. Walang kapayapaan yan. Sapagkat ang konsyensya nila ang umuusig. Siguro, sasabihin niba, ba hindi ako inuusig ng konsyensya ko? Ay, lalong masama yun.
Baka wala ka ng konsyensya. Pero tandaan natin, hindi habang panahon nagagalit ang Panginoong Diyos. Sana po ay pati na yung mga binabanggit nating na nagkakasala sa bayan ng Panginoong Diyos. Sana lang. Sana bigyan pa sila ng pagkakataon ng Panginoong Diyos. At sana naman, pagka binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoong Diyos, matuto silang bumalikwas. Matuto silang bumangon. Umalis dun sa mga mali para sagutin na rin ng Diyos ang kanilang panalangin. Gaano ba kahalaga yung pagsagot ng Diyos sa ating mga pagtawag, panalangin, at pakikiusap? Dito po sa mga awit 16, ang talata ay 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligaya na walang hanggan. Gaano kahalaga na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin? Gaano kahalaga na nararamdaman natin ang patuloy na pakikisama ng Panginoong Diyos? Ang sabi ng Biblia, yung turo ng Diyos, ituturo niya yung landas na patungo sa buhay. Hindi ka pwedeng magkamali, kapatid. Sundin mo lang yun. Yan ang lagi mong alalahanin. Kaya tayo, bagamat nakita nating maraming tumalikod sa aral ng Diyos, maraming nawalan na ng pag-asa, nainip, tayo hindi dapat mangyari ang ganun. Patuloy tayo sa pagsunod sa aral. Nangahawak tayo rin sa turo. Bakit? Yun ang patunguan niya sa buhay. Yun ang patungo sa kaligtasan. Yun ang patungo sa lubos ng kagalakan. Yun ang magdudulutan niya ng ligayang walang hanggan. Hindi katulad ng ligaya na nararanasan sa buhay na ito. Panandalian lang. Maaari ngayon masaya ka, mamaya malungkot ka na. At malimit na ganoon na nangyayari. Kung minsan, mas mabigat yung kalungkutan. Kaya yung iba, nag-iisip na mabuti pang hindi ako lumigaya. Kasi alam ko ang kasunod, kalungkutan na naman. Pero sa atin, may pangako ang Diyos. Pagka yung landas niya, yung itinuturo niya, ang ating sinundan, yun ang patungo sa buhay. Yun ang patungo sa lubos na kagalakan at sa kaligayahan na walang hanggan. Kaya yun ang ating ipakikiusap lagi sa Panginoon. Sasabihin natin, Panginoon, may pagkakataon po, nawawalan talaga ako ng pag-asa. May pagkakataon, nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan, maraming katanungan sa aking isipan. Matatapos pa ba itong mga problemang ito? Pero wag mo kong pabayaan. Wag mong payagang panghinaan ako ng loob. Wag mo kong pabayaan at ang aking pamilya. Sana makarating kami sa piling mo sa araw ng paghukom. Yun naman ang mahalaga. Yun ang mahalaga. May pagkakataon tayo na nanalangin. Ako, kabilang dun sa ganung uri ng panalangin na isinasagawa. Pagka ako'y nananalangin, kaming pamilya, lalo na kaming mag-asawa na matatanda na kami, nasasabi namin sa Panginoong Diyos, Diyos ko, sana lang po, kung maaari lang, makita pa namin ang araw na ang bayan mo manauli sa dating maayos na kalagayan. Yun lang po ang aming pakiusap. At nasasabi namin, huwag mo lang pababayaan ang aming anak. Ganon din siguro ang iba sa inyo. Kaya ang pinakamahalaga, ang patuloy nating idulog sa Diyos. Ang marating natin, yung lubos na kaligayahan, walang hanggang kaligayahan. Yung kaligtasan, yun ang napakahalaga. Na doon sa bayang banal, magkakasama-sama tayo muli.
Matitipon tayo. Kabilang tayo doon sa mga maliligtas. Kasama natin ang sugo. Kasama natin ang kapatid na Eranio Manalo. Kasama natin yung ating mga kapatid na nanindigan. At kasama natin yung ating sambahayan. Higit sa lahat, kasama natin ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang pinakamahalaga. Kaya pagka tayo nananalangin, idaing natin sa Panginoon. Magmakaawa tayo sa Kanya. Nakikinig siya. Sa pagkakataong ito, ako'y sumasampalataya. Nakatunghay ang Panginoong Diyos. Saan ka man naroon, kapatid? Hindi man namin kayo nakikita, pero may nakakakita sa atin sa tuwid-tuwid. May nakatanaw sa atin ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Alam ng Diyos ang ating damdamin. Alam ng Diyos ang nararanasan nating hirap. Alam ng Diyos ang sama ng ating loob. Alam ng Diyos at ng ating Panginoon kung anong ating mga pangangailangan. Sa kanila tayo dumaing. Magmakaawa. Para tayo huwag mawalan ng pag-asa. Yan ang ating ipanalangin, mga kapatid. Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng napakarami sa iyo. Dama namin ang iyong awa at tulong. Hindi man kami karapat-dapat sapagkat nagkasala rin naman kami. Wala naman sa aming makapagsasabing malinis ang iyong mga lingkod na wala kaming pagkakamali o pagkukulang. Gayunpaman, ramdam namin sa aming buhay, hindi kami nag-iisa. Nariyan ka lagi na nakatunghay sa iyong mga lingkod. Nakahandang sagutin kami, ibangon kami pagka kami nadarapa. At palakasin ang aming loob pagka nawawalan na ng pag-asa. Iyon ang aming pinakahihiling sa iyo sa tuwi-tuwi na. Nakikita mo, marami sa iyong mga anak, patuloy pa rin ang mga pagdalangin. Lalo na ang mga lingkod mo na matagal nang naglilingkod sa iyo. Humawak ng iba't ibang mga pananagutan, nagtapat sa kanilang tungkulin. Subalit ngayon na nasa ganito na rin kalagayan. Ama, huwag mo kaming pababayaan nag-iisa. Itaguyod mo kami, Panginoong Diyos. Maawa ka sa amin. Mula sa aming mga magulang hanggang sa aming mga anak sa bawat bahagi ng aming pamilya. Ikaw na ang bahala sa aming lahat. Patibayin mo kami sa pananampalataya. Patatagin mo kami sa paninindigan sa panig mo at ang iyong katotohanan. Sapagkat ang mahalaga sa amin, makapiling ka sa araw ng paghukom. Maligtas kami sa araw na isusugo mo na ang iyong bugtong na anak. Panginoong Jesus, dumadalangin kami sa iyo. Huwag mo kaming kalilimutan pagparito mo. Isama mo kami sa iyong bayan. Huwag mong kaliligtaan ang aming mga anak. Kung mauna man kaming pumanaw, ikaw na patuloy na mag-aalaga sa kanila ng kanilang pananampalataya. Magtaguyod ng kanilang mga pangangailangan. Ang mahalaga sa lahat, ikaw at ang Ama, patuloy na kasama ng bawat isa sa amin. Higit sa lahat, alalahanin mo ang iglesia. Panginoon, malaki ang puhunan mo sa bayan mo. Alam naming hindi mo ito pababayaan. Lalo't nangako ang Diyos na hindi kailanman pababayaan ang bayan niya. Kung maaari, sana ipatuloy mong idulog sa Diyos, pakiusap mo na sa Kanya na makita na namin na mabalik ito sa ganap na kaayusan. Ama, gusto ka naming paglingkuran. Basbasan itong sinasagawa naming mga paglilingkod at pagsamba sa iyo. Alam mo po, marami sa aming mga kapatid, bagamat mga nakatala pa, dumadalo sa pagtitipong ito. Papaano ikaw ang hinahanap nila?
Ikaw ang inaapuhap nila na hindi nila magawa sa kanilang mga ginagawang pagdalo sa mga pagtitipon. Sa ganitong pagsamba, bagamat hamak sa paningin ng iba, dito ka namin nararamdaman, Panginoon. Ang totoo, pagka nararamdaman ka namin, napapawi ang aming lungkot, napapawi ang aming mga suliranin, naaaliw ang iyong mga lingkod. Kaya ikaw nang tumulong sa amin, kaawaan mo po ang iyong mga lingkod. Ama, basbasan mo kami sa tuwi-tuwi. Kung may mga anak ka na may mga karamdaman, pagalingin mo. Kung may mga suliranin, ibigay mo po ang lunas. Kung may mga anak ka nangihina, pananampalataya, palakasin mo pa. At itaguyod mo kaming lahat upang magpatuloy sa mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Lubos na po ang aming tiwala. Nagpatawad ka sa aming mga kasalanan. Binasbasan mo na kaming lahat. Sa pangalan po ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.